Hi everyone! Welcome back po tayo sa atong YouTube channel, ang Alminda Mix Vlog, no? Panibagong araw, panibagong reaction video tayo mga kalingap, mga ka-EDC, mga ka-business, no? Gagawan lang natin ng reaction itong vlog, ay hindi, yung live. Live muna po tayo ni Kalingap Rab sa EDC, no? Mga kalingap, bago natin umpisahan yan, ako nagbabaka sakali. Baka hindi pa kayo nanonood kayo lagi sa akin pero hindi pa kayo nakasubscribe. Baka pwede pong pakipindot natin ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo sa ating mga nire-reaction ng video. Sa Ka-Business Official, sa Kalingap at sa Ka-Business po. No? So, proceed na tayo mga kalingap. Mga ka-EDC. No, nakita natin ang live ni Kalingap Rab, yung EDC ang nandun, kumbaga hineld ni yung live na yun na tamang-tama nandun yung EDC kasi nga ay si Beyonce doon nga siya natulog, natulog ata doon kila Joy sa apartment nila kasi sa boarding house nila kasi nga kinabukasan mayroon silang i-attend yung grand opening ng yung butik na nila, Elegancia po, sorry po, Elegancia, bulol po ang inyong lingkod. Guest po kasi sila doon, inimbitahan sila, so parang nagmuni-muni itong dalawa, si Papa Eds at saka si Beyonce, na natakot nga si Kalingap Rab baka umiyak itong si Beyonce at para bang nabahala si Kalingap Rab dahil baka kung ano yung pinag-usapan ng dalawa. No, alam naman natin ang issue ngayon ng EDC na hindi na po matapos-tapos, para bang laki-laki ng kasalanan ni Kalingap Edu sa inyo, mga basher kayo, magsitigil-tigil na kayo. Alam nyo mga kalingap, mga ka-EDC, mga ka-business, ganito kasi mga sweet na love team, pilit kasi ito bubuwagin ng mga taong hindi nila matanggap yung kaswitan ng love team, no? At pilit nila gagawan ng kwento, pilit nila ipapartner doon sa lalaki na may babae siya, yung babae na may lalaki siya, parang gano'n, no? Although malinaw sa atin na sinabi ni Kalingap Rab, bawal ang mag-love team na may boyfriend o may girlfriend. Kaya nga, kung naalala po natin, si Raz, yung naging ka-love team ni Darabel, ay di ba hiniwalaya, kumbaga tinanggal, inending ni Kalingap Rab ang love team na iyon kasi nga etong si Raz may jowa tuloy, may jowa. Yun ang bawal na bawal dito sa love team ni Kalingap Rab, no? So paano natin masasabi itong si Edu na mayroon siyang ibang karelasyon, mayroon siyang ibang mga kasamang babae? Hindi ba natin pwedeng sabihin kaibigan or nagkita lang sila doon sa event na yon, no? Gawan na ba yun agad-agad ng issue na talaga magkasama sila na hindi naman talaga nakita, kinuha ni Edu doon yung babae na dinala niya kung saan sila pumunta, kasi ayon po sa mga nagko-comment, ayon diyan sa mga nagre-reaction din na hindi sila kalingap, ay sinasabi nila na sino daw yun, paano ipaliwanag ni Kalingap Edu yung si Mariel na yon, ano ba daw yun, parang na-issue na rin yun, no? Na-issue na rin. Ang alam ko itong si Mariel ay naging beneficiary ba to ni Edu, kung hindi ako nagkakamali, no? Hindi ko na kasi sila ma-memorize, ang dami natin kasi sa kanilang pinapanood, so parang yun ang issue na nakita daw sa concert si Edu at saka itong si Mariel, no, na at inaano ng mga nandoon na nagko-comment doon sa live ni Kalingap Rab, naging toxic tuloy yung live ni Kalingap Rab nung live na yon dahil nga sa mga basher pumasok doon. Kumbaga hindi nila kasi tinatantanan itong si Kalingap Edu, while na sinasabi ni Beyonce na kay Edu wag mo na silang pansinin, total nandyan naman daw siya. At sabi pa ni Beyonce, guys, tumigil na po kayo, no? Kasi wala naman
yung mga basher, wala naman silang magagawa. Mas lalo nilang pagbubuwagin, mas lalong nagiging sweet itong EDC, no? Although masakit na kay Kalingap Edu yung mga sinasabi, pero kinakayanan nila, no? Kinakayanan ng EDC kasi maraming ang masasaktan kung halimbawa mabubuwag ang EDC. Maraming iiyak, maraming masasaktan, maraming malulungkot. Lalong-lalo na po ang Kalingap Rab natin. Siya mismo, number 1 ang malulungkot kung mabuwag ang EDC, no? At sana, itong sa mga rumors na lumalabas, matigil na, no? Wala namang kasalanan si Edu sa inyo. Wala namang ginawa si Kalingap Edu sa inyo. No, bakit kailangan pa ninyo gawan ng kwento? I-hate ninyo ng husto-husto si Kalingap Edu na wala namang, kumbaga, parang walang katudturan yung mga naging haters ni Kalingap Edu sa sitwasyon na ito, na para ba kasing sa paliwanag ni Kalingap Edu, parang nakakasakit ng damdamin, ano? Kasi sinabi ni Kalingap Edu, hate na hate ako ng mga fans mo. Sabi niya doon kay Beyonce. No, hindi naman natin totally makikilala ng husto si Beyonce kung hindi naman pina-love team ni Kalingap Rab dito kay Edu, no? At oo, nakilala natin bilang tulungan, bilang beneficiary, bilang angel. Siguro hanggang doon lang sa angel si Beyonce, no? Kung hindi naman, kung alam niyo kasi mga Kalingap ng mga ka-EDC, malaki din kasing tulong kay Kalingap Rab sa pagcha-charity niya etong love team niya. Malaking tulong sa kanya. Although ito ay pandagdag lamang dahil sa pagbibigay ng inspiration, pagbibigay ng good vibes sa mga taong nanonood, pero malaking ambag ito kay Kalingap Rab. Alam naman natin na dito lahat ni Kalingap Rab kinukuha niya dito sa mga love team niya, no? So kung bubuwagin natin, pilit ng mga basher, pilit ng mga haters ni Kalingap Edu, ang buwagin ito, sayang naman po, no? Siguro etong mga haters na ito lang masasabi natin dito sa mga haters, sa mga toxic na mental, yung mga crab mentality na ito, yung mga ganyan na mga basher na yan, isa lang naman maiisip natin yan, isa lang ang laman ng kokote nila yan, yung bang sinasabi natin crab mentality. Ito sila, no? Kung hindi kayo crab mentality, hindi naman siguro ninyo gustong papaghiwalayin yung tao na wala namang ginawa sa inyo. Walang ginawa si Edong masama sa inyo. Pilit kung ano yung nakikita na, si Edu, marami nga siyang beneficiary na babae. Ibig sabihin ba kung may kasama si Edu na beneficiary niya, girlfriend niya na yon. Hindi lang nakilala na husto. Kumbaga, yung pagiging malapitan ba ni Edu doon sa kanyang mga babaeng beneficiary ay may kahulugan na ba talaga yon, no? Hindi ba pwedeng maging parang turing ni Kalingap Edu ay kapatid niya, ito yung itong mga tinutulungan niya, no? At isa pa, hindi kasi maganda sa naglalab team na may mga jowa. Alam niyo kung bakit? Mayroon kasing selosan magaganap kung sa love team may mga jowa sila. Kaya nga, pinartner si Edu kay Beyonce, si Beyonce kay Edu. Kasi nga, wala silang both na walang girlfriend itong si Edu, wala ring boyfriend yan itong si Beyonce. Although, alam natin maraming nagkakagusto kay Beyonce, no? Pero, kumbaga, wala kay Beyonce yon, no? Kahit naman itong paglalab team nila, ay parang umpisa pa lang na nagla-love team sila, no? At dito lang naman namumuo kung ano yung mga feelings bawat isa sa kanila na hindi nila maitatago na nakikita natin dito sa kanilang love team na nang nag-love team na sila, no? At dito natin nakilala ng husto kung sino si Beyonce sa pagla-love team kay Edu. Aminado naman talaga si Beyonce na ang laki ng tulong ni Edu sa kanya dito sa Kalingap sa pagiging love team nila. Ang daming naitulong, ang daming blessing na dumating. Kasi nagustuhan nga sila ng mga tao. Gusto ng mga tao ang EDC nga pilit binubuwag nitong mga basher na galit dito kay Kalingap Edu. Ano ba talagang gusto nila siguro kay Kalingap Edu, no? Etong mga basher na ito, bakit hindi kayo gumawa ng sarili ninyong love team? No?
doon kayo mag-focus. Huwag yung love team ni Kalingap Rab ang papaghiwalayin ninyo. No, wala kayong isip, mga crab mentality kayo. No? Marami kasi, ang dami, no? Kahit ako minsan napapakomment ako, kumbaga maiinis ka na kasi na hindi na lang nila tatapusin, hindi na lang nilang pagbibigyan o hindi na lang nila baliwalain na lang sana nila yung mga kung ano yung mga nakikita nila. Huwag pilitin ipagbuwag ang buwag ipapaghiwalayin ang EDSI. Ay hindi yan mangyayari, no? Kasi si Edu napaka-imposible na hindi niya mahal si Beyonce. Napaka-imposible na wala siyang nararamdaman kay Beyonce. Gayon man din si Beyonce. Hindi ako maniniwala na hindi in love si Beyonce kay Edu. Kasi kung hindi siya in love, no? Hanggang ngayon, kahit pa sabihin love team yan, kahit pa sabihin ni Kalingap Rab, mag-love team kayo kasi ganito, ganyan, para ganito, para ganyan makikilala. Kaya kung talagang ayaw ni Beyonce na makipag-love team dito kay Edu, no? Noon pa, sinabi na ni Beyonce na hindi siya makikipag-love team. Pero nung sinabi ni Kalingap Rab na kung pwede daw ilalove team si Beyonce dito kay Edu, pumayag naman si Beyonce. Pumayag ang magulang ni Beyonce. Hindi naman magpapalove team si Kalingap Rab na hindi siya personal na magpaalam talaga, no? So bakit itong mga basher na ito papagbuwagin ang EDSI? No. Nakikita kasi nitong mga basher na to na gumaganda ang relasyon ni Beyonce at saka ni Edu, gumanda rin ang views ni Kalingap Rab. Kumbaga tinutubuan na tato ng mga buntot ba itong mga basher na ito sa kakainggit nila. Inggit, pikit na lang ang mata, matulog na lang kayo. Hayaan na nga ninyo yung langgam niyang si Edu at saka si Beyonce sa kanilang kaswitan. No? Kung magkatuluyan man yan, nagbigti ang mga basher. Ang saya-saya namin, di ba? Matulog na lang kaya ang mga basher. Ito nga sa mga basher, no? Ganito kasi yan. Yung isang basher lang ang lalabas diyan, no? Magko-comment sa iyo. Kung hindi mo tatanggalin yan, dadami yan eh. Kaya kung may yung parang below the belt talaga, tanggalin mo para hindi na susunod yung mga buntot ng mga ganyan. Kasi isa lang yan buntot ang lumabas, lalabas na yan lahat eh. Ganyan ang nangyari ngayon sa EDSI. Kaya hindi matapos-tapos ang issue dito sa EDSI, no? Parang bang gusto talaga nilang tadtarin sa pambabash nila itong si Kalingap Edu na wala namang ginawa sa kanilang masama. Kumbaga, kontento na lang tayo kung kung nanonood ka, maging masaya ka na lang dito sa mga basher, no? Kasi nagpapasaya sa atin ang EDSI, ang mga love team ni Kalingap Rab, no? Lalo na po sa aming mga OFW. Yan lang ang tanging naming kaligayahan na pinapanood namin. Nagpapalipas oras, nagpapalipas kami ng stress dyan sa mga love team ni Kalingap Rab. Sana itong mga basher tumigil na kayo, matulog na kayo, kumain na lang kayo ng yellow, linukin ninyo para naman bumaba yung inyong mga high blood dyan, no? Kasi nag-iinit, kumukulo na yung mga dugo ninyo, kumain kayo ng yellow, lumunok kayo ng yellow para naman magiging cool na cool kayo, tanggap na tanggap ninyo sa sarili ninyo na nagkamali kayo. Wag ang EDSI, no? Kung hindi nyo tanggap, umalis kayo, wag kayo mambas, no? Pati si Kalingap Rab ay binabas ninyo na wala namang ginagawa sa inyo. Hindi na nga kayo nakakatulong, no? Mambabas pa kayo. Ano ba naman to? Basher talaga is a basher. Hindi na yan magiging hindi basher. Basher pa rin yan. Di ba mga Kalingap, mga ka-EDSI? So, mga ka-EDSI, mga Kalingap, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Sana po nagustuhan nyo. Kung nagustuhan po ninyo, pakisubscribe po ng aking munting bahay. At pakishare and likes at comments ng aking mga reaction ng video dito sa Kalingap at sa ka-business. At huwag po naling kalimutan suportahan ang mga Kalingap team. Nangunguna po ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, ang Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at Jack
Tapia Matubang at ang lahat po ng mga reaktor sa Karepa at ang mga reaktor sa ka-business. At wag po rin natin kalimutan i-supportahan o i-subscribe, no? At panoorin ang kanilang mga video, ang ating mga mahal na charity vlogger po, sina ka-business at kalingap, no? So, mga kalingap, mga ka-EDSI, mga ka-business, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Hopefully po nagustuhan ninyo ang aking reaction video dito sa EDSI. Mga basher, matulog na kayo, no? Para hindi ko kayo tawagin ng crab mentality. Peace po tayo. So, ito po ang inyong lingkod, Almina Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. Maraming salamat po. Kita-kita tayo muli. Bye-bye po.